Kung usapang serial killer, malamang may isip mo sila Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, o hindi kaya ay si John Wayne Gacy na kung pinagsama-sama ang kanilang mga biktima ay aabot sa sumatotal na 80 katao. Talagang kasindak-sindak ang naging killing spree ng mga serial killers na ito, na kung saan nagsimula ang kanilang masamang gawain noong early 1960s sa US at magpahanggang late 1990s. Pero alam mo bang may isang mas nauna sa kanila na magpahanggang ngayon ang kanyang pangalan, mukha at pagkakakilanlan ay hindi pa rin nalalaman. Kaya naman makikilala lang siya sa bansag na Jack the Ripper. Ito yung isang hindi ko magets sa mga serial killer. So isang araw na pagdesisyonan na lang nila na you know what, gusto kong pumatay ng tao. Gusto kong mangidnap, gusto kong i-torture yung taong to. After that, papatayin ko siya na wala naman siyang ginagawa sa akin. Like, ano yun? Anong klaseng trip yun? Napaka-creepy talaga, no? Anong klaseng... Hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag. Siguro may tama, may sira talaga yung mental state nila na hindi sila nakakapag-isip ng maayos. Nagmula sa Whitechapel District sa London, United Kingdom noong 1888. Ang mga pagpaslang ni Jack the Ripper ay tunay na kagimbal-gimbal. Ang kanyang 5 biktima na tinaguriang The Canonical Five na halos pare-pareho ang tinamong sugat mula sa isang matalim na karet o kutsilyo. Ang crime scene ng bawat murder na ito ay maihahalin tulad daw sa gawa ng demonyo at hindi na tao dahil sa tindi ng pagkakasaksak na ang lamang loob ng mga biktima ay nakalabas na. 1888. So, napaka-old na neto 1888 nangyari itong killing spree ni Jack the Ripper. Obviously, wala pang CCTVs. Sobrang dali lang siguro dati na gumawa ng krimen. Walang internet, 'di ba? Ano yung meron sila? Yung wanted na poster, parang sa One Piece, ganun lang. Andun yung reward, andun yung siguro somewhat na description ng mukha mo. Ang mga babaeng mga biktima ni Jack the Ripper ay mga prostitutes. Lalo na't sa panahong ito, ang Industrial Revolution ay nagsisimula pa lamang. Mahirap ang pamumuhay, kaya't ang mga kababaihan sa mga panahong ito ay pinili ang ganitong klaseng pamumuhay. Matapos ang sunod-sunod na brutal na pagpaslang, ang killer ay nag-iwan pa ng liham sa istasyon ng mga news reporter patungkol sa kanyang krimen na kung saan inamin niya ditong siya nga ang may kagagawan sa mga pagpaslang gamit ang kanyang matalim na panaksak at bandang huli ay iniwan niya ang kanyang infamous na pangalan, Jack the Ripper. Dati, mga liham pa no, nai-imagine ko, sobrang ganda rin nun diba? Makakatanggap ka ng letter. Somewhat siya na, okay, may maingay na sasakyan. Kukuha ka ng papel, dyan yung lapis, ballpen, and magsusulat ka talaga. So, andun yung effort. Ngayon, magsisend ka na lang ng text. Hindi mo na kailangan ng liham, hindi ka na kukuha pa ng stamp, bibili ng stamp. Hindi mo na kailangan pang magsulat pa, di ba, mag-effort. At saka, kahit na naabutan ko pa siguro yung ganong klaseng era, imposible namang makakatanggap ako ni isa. So, ang mga police at detectives ay pinag-ingat ang mga tao sa Whitechapel District at sa madaling araw, noong November 9, 1888, ang bangkay ni Mary Jane Kelly ay natagpuan bandang alas 10 ng umaga sa isang pribadong kwarto. Ito ang pinakabrutal sa lahat niyang naging biktima. Lahat ng lamang loob ng biktima ay nakalabas. Tila humiwalay na rin ang kanyang pang-itaas na katawan dahil sa tindi ng tinamong sugat. Halos hindi na makilala ang mukha dahil sa mga saksak at para bang binuhusan ng balde ng sarili niyang dugo. Obviously, napaka-tragic nung nangyari. Actually, nasa kwarto lang yung babaeng ito, tapos pinuntahan ni Jack the Ripper, pinatay niya, halos
Ano yung reason? Bakit? Para lang maghasik siya ng lagim ng takot? Kakaiba. And also, bakit lahat ng victims ni Jack the Ripper is babae? Medyo palaisipan yun na. Dahil sa takot, ang mga tao ay maagang umuuwi sa kanilang tahanan. Ang mga pulis at detectives din ay hirap sa pagtukoy kung sino nga ba ang killer na ito. At matapos ang pagpaslang kay Mary Jane Kelly, natapos na rin ang mga nakakagimbal na pagpaslang ni Jack the Ripper. Ayon sa mga ibang reports, dahil sa ang pangalang Jack the Ripper ay panlalaki, malamang ang tunay daw na salarin ay isa palang babae. Kung kaya't hindi siya nahuli dahil ang hinahanap ng mga pulis ay isang lalaki. Bakit lahat ng victims niya babae? Connected ba yun sa kasarian din ni Jack the Ripper? Pwedeng babae nga ba siya? Pwede, posible, dahil sa prostitutes yung mga pinatay niya. Ibig sabihin, ano yun? Parang inagawan siya ng customer? Yun ba yun? Hindi ko magets. Ewan. Nasa halos 100 suspects ang in-interview ng mga pulis at detectives, pero ni isa ay walang magpapatunay na siya nga ang infamous serial killer. Ang mga naging pagpaslang din ni Jack the Ripper ay tuwing gabi at madaling araw na kung saan wala masyadong taong makakarinig sa biktima, lalo na't ang London sa panahong ito ay nababalot din ng mga maiitim na usok mula sa mga pabrika at korporasyon. May nagsasabi din na isa daw itong demonyong nag-aanyong tao upang maghasik ng lagim sa lipunan. Ang nakaka-bad trip dito is, yun bang parang mas famous pa yung killer, si Jack the Ripper, kesa sa mga naging victims niya, which is napaka-heartbreaking. Sila na nga lang tong biktima, diba? Tapos, somewhat na parang hindi pa siya naaalala ng mga tao. Hindi ko talaga maiisip men, na ano nga ba? Ano yung nagtulak sa kanilang, okay, gagawin ko to, papatay ako ng tao, diba? Like, sa akin, feeling ko, when it comes to ganito, mga serial killer, may tama sila sa utak. Somewhat na may problema sila sa pag-iisip and siguro yun yung rason kung bakit sila, kasi hindi normal Diba? Hindi normal yung pumatay ng tao, yung bang pagtripan yung bangkay niya. Gaya ng ginawa netong si Jack the Ripper na halos hindi mo na makilala yung mga biktima niya. So, may tama. Dapat iwasan natin yung mga ganyan. Yun!